Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw ho ng Pasko. Sana ho ay naging makabuluhan, naging masaya ang pagdiriwang nyo ho ng inyong Kapaskuhan. Nagbabalik ko muli ang aking YouTube channel na Eric's Vlog. Maraming salamat po sa patuloy na nanonood ng aking mga video na ina-upload. And maraming salamat din ho sa patuloy na nagsusubscribe sa aking YouTube channel. At ngayong araw ho na ito ay pag-usapan ho natin ito hong MMDA o yung tinatawag hong Metropolitan Manila Development Authority. So, yan ho ang ating pag-uusapan dahil nagkaroon ho ng pagbabago sa liderato na kung saan ho ang pangunahing gawain ho ng MMDA ay mag-manage ho ng traffic flow sa buong Kamaynilaan. Nagbabalik pong muli ang Eric's Vlog, ang Metropolitan Manila Development Authority ho o tinatawag na MMDA ay under ho ng Office of the President ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ngayong araw ho na ito, December 26, 2025 ay tuluyan na hong nanumpa ang bago hong chairman ng Metropolitan Manila Development Authority. Ito ho ay sa pangunguna ho ni Ralph Recto, ang Executive Secretary ho ng Office of the President, at ang bago hong itinilaga na chairman ng Manila Development Authority o MMDA ay ito pong dating PNP chief na si General Nicolas Torre. So siya na ho ang bagong MMDA chairman at siya ho ay naupo na ho noon pa ho December 19, 2025. Bago ho itinalagang MMDA chairman ito hong si General Nicolas Torre, siya ho ay naging PNP chief, ika-31 hong PNP chief noon hong June 2, 2025. Subalit hindi ho nagtagal ang kanyang pagiging PNP chief at natapos ho ang kanyang termino bilang ika-31 PNP chief noong August 26, 2025. At katulad ho ng aking nasabi, siya ho ay naupo bilang MMDA chairman o general manager ito hong December 19, 2025. At dyan ho ay pinalitan niya si Procopio Lipana. Isang napakalaki hong hamon sa liderato ho ni General Torre ang kanya hong sasagupain dahil nga ho dito sa pinoproblema natin sa Metro Manila, ang hindi masolusyonan na trapiko na mahigit ilang taon na ho ang nakalilipas ay hindi pa rin ho nare-resolba ang problema sa trapiko dyan ho sa buong Kamaynilaan. Bukod ho sa management ng traffic flow ay marami pa hong bagay ang ginagawa ng Metro Manila Development Authority. Isa na ho dito ang development planning, at ito ho yung talagang alam natin yung traffic management sa buong Kamaynilaan, na kung saan ang pag-implementa ho ng lahat ng mga polisiya at pag-manage ng traffic flow ay yan ho ang pangunahing ginagawa ng MMDA. So bukod pa ho dyan ay yun din hong solid waste disposal and management, yun hong mga basura sa buong Kamaynilaan ay tinututukan din ho ng Metro Manila Development Authority. So isa pa ho ito sa hamon sa liderato ho ni General Torre. At bukod ho dyan, ito ho yung isa sa matindi pa rin hong pinag-uusapan, itong flood control and sewerage management, dahil sa mga nakalipas ho na buwan ay talaga naman hong binabaha pa rin
ang buong Kamaynilaan. Marami ho ang kanal, ang barado, at ito ay kinakailangang resolbahin. At yan ho ang isang sample na kung saan ho nagkaroon ng mga pagbabaha o pagbaha dyan ho sa lungsod ng Maynila. At makikita nyo ho dyan na talagang pag malakas ang ulan ay talagang nagbabaha ang mga pangunahing lansangan. Diyan ho, lalong-lalo na sa lungsod ng Maynila, at pagka sobrang lakas ho ay talagang hindi na ho madaanan ng mga sasakyan. So isa ho ito sa dapat resolbahin ang flood control ho dyan ho sa buong Kamaynilaan. At bukod ho dyan ay mayroon din ho tinatawag silang urban renewal zoning and land using planning and shelter services. So isa pa rin ho yan sa tinututukan ng Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority. At bukod ho dyan ay tinatawag health and sanitation, urban protection and pollution control. So isa pa din ho yan sa tinututukan ho ng ahensya ng MMDA. At ang panghuli ho ay yung tinatawag na public safety. Under pa rin ho ang public safety sa ahensya ng gobyerno o under ng Office of the President, ito hong Metropolitan Manila Development Authority. So napakalaking hamon ho ang bagong pag-upo ng dating PNP chief na si General Torre sa pag-upo niya ho bilang General Manager ho ng Metropolitan Manila Development Authority. At malalaman ho natin kung malaki ba ang maiaambag nito hong si General Torres para ho sa pagresolba ng isa ho sa mga pangunahing problema sa Maynila, ito hong traffic flow sa buong Kamaynilaan at pagpapatupad din ho ng mga coding sa iba't ibang araw. So makikita ho natin sa mga susunod ho na araw, linggo, buwan, lalong-lalo na ho sa pagpasok ho ng 2026, ang bagong pamunuan ho ng Metropolitan Development Authority sa pangunguna ho ng isa sa mga disiplinado at talagang hinahangaan ho na general na si General Nicolas Torres. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Meron ho tayong bagong General Manager ng MMDA. Walang iba ho kundi si General Nicolas Torres.